Kung tarantado sa record yung aim of the legislation, di ba ganun, patanggal mo yung tarantado. Pati Tagalog nga po sa comment section, lahat na sinabi niya. Iniintindi ko talaga medyo na isaya ba to. Napakaganda sa pagdito, parang napakalambot eh. Di ba? Linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na oil trading, posibleng bumaba ng 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang kada litro ng diesel at gasolina, habang nasa piso at 30 sentimos hanggang piso at 50 sentimos ang maaaring maging rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ilan sa mga bagay na nakaapekto sa pagbaba ng galaw ng presyo ng langis ay ang pagbaba ng demand sa Korea. Gayon din ang bahagyang pag-upa ng geopolitical tension dahil sa Ukraine-Russia ceasefire deal. Gayon din ang tarifang ipatutupad sa Estados Unidos na maaari makapagpababa sa demand sa langis. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang pagtaas ng toll sa North Luzon Expressway o NLEX na ipagpatutupad simula sa Linggo, March 2, 2025. Sa ilalim ng bagong toll fee matrix, ang mga motoristang magbibiyahe sa open system o yung mga mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan ay magbabayad ng dagdag na 5 piso para sa Class 1, 13 pesos sa Class 2 at 15 pesos naman sa Class 3. Habang para sa mga babagkasin ng kahabaan ng NLEX mula Balintawak hanggang Mabalacat, magkakaroon ng dagdag na 57 pesos sa Class 1, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos naman sa Class 3. Ang pagtaas ng singil ay bunga ng naasalang adjustments noong 2023 at ang dagdag na toll para sa pagtatapos ng 7.7 billion pesos na dapat third buyback. Nanumpa na ang mga bagong matataas na opisyal ng Department of Transportation matapos ang pagkakatalaga sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa mga itinalaga sina Giovanni Lopez, Mark Steven Pastor, James Jongko, Ramon Reyes at Dioscoro Reyes bilang mga bagong Undersecretary at Assistant Secretary. Ang pagbabago sa pamunuan ng ahensya ay naganap matapos umiling si DOTR Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation mula sa mga dating opisyal. Inaasahan ng isang mobility advocate group na mas magkakaroon ng interconnectivity ang mga big ticket projects ng Department of Transportation sa pag-uunito ng flagship project management office. Ayon sa grupo, kailangan ng bilisan ng DOTR ang mga proyekto sa transportasyon dahil patuloy na tumataas ang demand ng mga commuter. Mula sa Quezon City, alamin natin na detalye kay JP Nunez live.
JP, ano ba ang tututukan nitong Flagship Project Management Office na binuo ng DOTR? Ella, ang tututukan nga niyang Flagship Project Management Office ng DOTR ay yung mga kasalukuyang proyekto na malalaking proyekto na pang-transportasyon na ongoing sa ngayon. Kasama dyan yung Metro Manila o pangunahin dyan yung Metro Manila Subway Project, yung North-South Commuter Railway Project, yung EDSA Busway Project, EDSA Greenways Project, at yung iba pang Bus Rapid Transit Project. Ayon sa MUBAS One Coalition, dapat tutukan ng Flagship Projects Management Office ng Department of Transportation o Robert T., ang co-convener ng grupo, dapat ang common station na ginagawa sa Quezon City hindi lang magkokonekta sa LRT1 at MRT3. Dapat meron din itong connection sa EDSA Busway. Ganyan din ang rail system na pwedeng makakonekta sa Pasig River Ferry. Mahalagaan niya ang connectivity ng mga transport system para hindi mahirapan ang mga commuter na magpalipat-lipat ng mode of transportation. Positiboan nila ang kanilang pananaw na ito ang gagawin ng flagship PMO na binuo ng DOTR. Binuo ng DOTR ang flagship PMO noong February 26 sa pamamagitan ng Department Order number 2025-002. Kaugnay ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong hepe ng DOTR na si Secretary Vince Dizon na pabilisin ang mga proyekto ng ahensya. Batay sa memorandum, merong regular na meeting tuwing Lunes ng alas 9 ng umaga ang mga miyembro ng flagship para sa update ng mga proyekto. Ella, patuloy ka nating tututukan kung ano yung magiging bunga nitong flagship PMO, kung paano nila mas mapapabilis yung mga big ticket projects ng gobyerno para agad na yung mapakinabangan ng ating mga commuter. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nagbabala ang Malacanang laban sa pang-aabuso sa paggamit ng EDSA busway matapos ang ulat na ginamit ito ng ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police para sa isang emergency meeting. Ayon kay Press Officer Yusef Claire Castro, bagaman pinapayagan ito sa lehitimong emergency at on-duty na sitwasyon, hindi dapat ito abusuhin. Samantala, hiniling ni Interior Secretary John de Remulla kay PNP Chief Romel Magville na magpaliwanag tungkol sa insidente. Award Kalinisan o Planlinis Dengue Alis Contest bukas, araw ng Sabado, March 1, mula alas 6 ng umaga. Ang magwawaging pinakamalinis na barangay ay gagawaran ng 50,000 pesos. Para sa third placer, 100,000 pesos kung second placer, at 200,000 pesos naman para sa mananalong first placer. Para sa mechanics ng programa, maaaring i-check ang official Facebook page ng San Juan City. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Quezon City, kaya naman nagpapaalala ang Health Department ng lungsod na huwag baliwalain ang mga sintomas ng nasabing sakit. Ayon sa QC Health Department, 8 sa 11 nasawi sa dengue ay sa lungsod ay nakaranas ng dengue warning signs. Para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Jed Teresina live. Jed, ano ba ang dengue warning signs na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Ella, kasama riyan is yung pagkaranas ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo ng ilong at ilagi. Kinanlang yung mga ito sa pinababantayan ng mga health officials sa ating mga kababayan dahil kung maramdaman yung ganitong mga senyales o sintomas, maaaring ang isang tao ay mayroon ng sakit na dengue. Sa
Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa Quezon City, hinihikayat ng Health Department ng lungsod na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital kapag naramdaman ang alinman sa dengue warning signs. Ayon sa QC Health Department, 8 na kasi sa 11 nasawi sa dengue ay nakaranas ng mga sintomas ng dengue. Bukod sa mga nabanggit, kasama rin sa sintomas na maaaring maramdaman ay ang pagsusuka at pagtatae na may kasamang dugo, pamumutla at matinding uhaw, at pagpipila at pagkapagod. Binigyang diin ng QC Health Department na libre ang check-up at dengue test sa mga health center, kaya hinihikayat nila ang bawat isa na magpakonsulta. Ayon sa pinakahuling datos noong February 24, 2025, umabot na sa 2,555 ang kabuuang kaso ng sakit sa lungsod ng Quezon. 261% itong mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, nagbukas ang Department of Health ng campaign sa mga government hospital para sa dengue cases. Ito ay upang mas mabilis na mabigyan ng agarang serbisyong medikal ang mga pasyenteng nakararamdam ng sintomas ng nasabing sakit o kasalukuyang may dengue. Nagpaalala yung mga health officials